Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pag-imprenta ng balota, muling ipinagpaliban ng Commission on Elections. Filing ng Certificate of Candidacy, iminungkahing gawing Hulyo. Parusang bitay laban sa mga korap, isinusulong sa Kamara. Ikalawang tranche ng taas sahod sa gobyerno, nilagdaan na ng Department of Budget and Management. Epektibo ngayong Enero. Sa MBC TV correspondents, 34 anyos na lalaki patay sa salpukan ng motorsiklo sa Kabangkalan Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Blacklist International umalis na sa MPL Philippines. At sa Showbiz Paten, Ay de las Alas may cryptic post tungkol sa mistress at cheater ilang buwan matapos ang hiwalayan nila ng mister. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Muling aarangkada ngayong weekend ang pag-imprenta ng mga balota matapos nitong muling maantala ngayong araw dahil sa mga serye ng Temporary Restraining Order o TRO na inilalabas ng Korte Suprema. Dahil dito, binabalak ng Commission on Elections o COMELEC na agahan ang filing ng kandidatura upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Narito ang report ni Wina Hesoro. Nakatakdang ipagpatuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections sa darating na Sabado, Enero 25. Ito ay dahil sa muling ipinagpaliban ng pag-iimprenta ng 73 milyong balota dahil naglabas ang Korte Suprema ng panibagong temporary restraining order laban sa diskwalifikasyon ng isang senatorial aspirant. Sa panayam sa 2x2 kay Atty. George Garcia, ang chairman ng COMELEC, sinabi niya ngayong araw sana nakatakdang ipagpatuloy ang pag-iimprenta, ngunit sinadya nilang ipagpaliban muna kung sakaling maihahabol pang TRO ang korte. Pagtitiyak ni Garcia, hindi maaapektuhan ang araw ng eleksyon kahit na 2 linggo ng delay ang ballot printing na target na matapos sa April 14. Samantala, iminungkahi ni Garcia na gawing Hulyo ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na halalan sa halip na Oktubre para may mas panahon na makapagresolba ng kaso ang COMELEC at may panahong makapunta sa Korte Suprema ang mga kandidato. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Talagang bilang pagrespeto, pagkilala, pagtalima, paggalang po sa ating Korte Suprema. Hindi natin pwedeng idikta kung ano po yung panahon at oras sapagkat yan po ay pag-exercise ng kapangyarihan ng hudikatura. Matatandaan na iminungkahi ni election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na dapat nang isama sa mga iimprentahang balota ng COMELEC ang mga dinisqualify na kandidatong may pending na petisyon sa korte. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nasa 13 pang petisyon ng kandidato na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO kaugnay sa 2025 elections ang hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille, mula October 9, 2024 hanggang sa kasalukuyan ay 25 petisyon mula sa mga idiniskwalipika at idirektarang nuisance candidates ng COMELEC ang humiling ng TRO. 12 niya sa mga ito ang naresolba kung saan pinagbigyan ang hirit na TRO at pinasasama sa balota ang kanilang pangalan, habang ang 13 ay nakabinbin pa. 2 sa TRO ay inisyu ng SC kahapon, araw ng Martes, kung saan pinabura ng mga petisyon nina Francis Leo Marcos laban sa pagdeklara sa kanya ng nuisance candidate sa pagkasenador
at Noel Rosal laban sa pagkansela sa COC nito sa pagkagobernador ng Albay. Ayon kay Attorney Ting, ikinukonsidera ng mga mahistrado ang pagsisimula ng ballot printing pero ang ilan sa mga petisyon ay December 2024 lang inihain habang ang iba ay ngayong Enero lamang. Kaya kinakailangan din umano nila ng sapat na panahon para maresolba ang lahat ng ito at may o walang maibibigay na timeline. Sa iba pang mga balita, dapat may pangil ang batas. Ito ang nais isulong ng isang kongresista sa panukalang ibalik ang parusang bitay pagdating sa usapin ng korupsyon, pandarambong at pagtataksil sa bayan. Sa ilalim ng panukala, maging Pangulo ng Bansa ay walang kawala sa parusa. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Papatawan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng pamahalaan na mahatulan ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Nakapaloob ito sa House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act ni Zamboanga City 1st District Representative Kaimer Adan Olaso. Kapag naisabatas, nasa bill ni Olaso, nasaklaw ng parusa ang lahat ng public officials mula sa Pangulo ng Bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay. Hindi rin ligtas sa parusang firing squad ang iba pang mga nasa executive, legislative at executive branch ng gobyerno, constitutional commissions, GOCCs pati mga opisyal ng AFP at PNP. Ang kay Olaso, titiyakin na merong safeguards ang bill para hindi maabuso, pagtiyak sa due process at ang hatol ay maaring iakyat sa Korte Suprema para ma-review at papayagan ng mga akusado na gamitin ang lahat ng legal remedies. Paliwanag ni Olaso, ang korupsyon ay nanatiling isa sa matinding banta sa social, economic at political development ng bansa. Sa kabilaan niya ng maraming mga batas, nagpapatuloy pa rin ang katiwalian, maling paggamit ng pondo at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kung may sasabatas ang panukala, malakas ang mensahe ito ng Kongreso sa pagpapahalaga sa accountability at hindi pagkonsenti sa katiwalian. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga kawani ng gobyerno. Lusot na sa Department of Budget and Management o DBM ang ikalawa sa 4 na tranches ng taas sahod na agad ding mararamdaman ngayong Enero. Kung sino-sino ang makikinabang sa naturang salary increase, tinutukan yan ni Leth Narciso. Nilagdaan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang National Budget Circular No. 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa ikalawang tranche ng salary increase para sa civilian government workers. Inisyu ang circular para sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel alinsunod sa Executive Order No. 64 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Pangandaman, ipatutupad ngayong Enero ang pangalawang bahagi ng taas sahod para sa mga kawani ng gobyerno bilang pagpapatuloy ng pangako ng Pangulo. Umaasa ang DBM na makadaragdag ang ikalawang bugso ng aumento sa panggastos ng mga empleyado para sa kanilang pamilya at makatutulong para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Nakasaad sa EO No. 64 na ang updated na salary schedule ay dapat ipatupad sa mga national government agencies sa 4 na tranches kung saan ang unang tranche ay simula noong January 2024. Ang ikalawa ay ngayong January 2025, ang ikatlo ay sa January 2026 at ang ika-4 at huling tranche ay magsisimula sa January 2027. Ang salary increase ay para sa lahat ng civilian government personnel, ng ehekutibo, legislative at judiciary, mga constitutional commission at iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act No. 10149 at EO No. 150, anuman ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive o elective at sa isang full-time o part-time basis. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung may makalalasap ng taas sahod, humihirit naman ang mga tsuper na iakyat sa 15 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeep. Git nila,
malaki na ang nilulugi nila sa pamamasada dahil sa nagpapatuloy na serya ng taasingil sa petrolyo. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Patuloy na umaaray ang mga tsuper sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagsasimula kasi ng taong 2025 hanggang sa kasalukuyan, walang puknat ang serye ng oil price hike at pinakamataas nga na naitala ay kahapon kung saan umabot ito sa halos 3 piso. Nagsagawa rin kahapon ng noise barrage ang grupong Piston para ipanawagan ng pagbasura sa oil deregulation law upang magkaroon na ng rollback sa presyo ng petrolyo. Paliwanag ng ilang tsuper, umaabot na sa 300 piso ang nawawala sa kanilang kita kada araw. Dahil dito, ilang transport group kabilang na ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP at Pasang Mazda ang humihirit na itaas na ang minimum fare sa mga jeep, bagay na inaangilan ngayon ng mga commuter. Ayon sa ilang mga mananakay ng jeep, masyado nang mataas ang kasalukuyang minimum fare na 13 pesos, kaya't lalo na itong mabigat sa bulsa kung gagawin pa itong 15 pesos sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Awa naman kaming mga students, lalo na po kung malapit lang yung pupuntahan. Tsaka Tataasin pa nila ng gawang gilipin. Ang laki ng walang tama. Ito rin ang sinang-ayunan ng grupong Piston sa kanilang kilos protesta at sinabing dapat ng aksyonan ng pamahalaan ang tumataas sa presyo ng gasolina upang hindi na maipasa sa mga commuter ang epekto nito. Samantala, sinabi naman ng LTFRB na pinag-aaralan nila ngayon ang hirit ng mga tsuper at operator na taas pasahe. Sinusuri pa umano nilang iba't ibang salik tulad ng inflation at magiging epekto nito sa mga commuter. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa panibagong record low na temperatura na naitala ngayong amihan season, binalot naman ng andap o frost ang ilang tanim na gulay at halaman sa Benguet. Ang mga detalye tinutukan ni Tina Nolasco. Mistulang ipinasok sa loob ng freezer ang mga gulay at halaman sa Atok Benguet. Ito'y matapos mabalot ng frost o andap ang mga gulay dahil sa sobrang lamig doon. Sa datos ng Pag-asa, umabot sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio at makalapit nitong lugar na siyang pinakamababang naitala ngayong amihan season, pero inaasahang bababa pa ito sa mga susunod na linggo. Para naman hindi masira, winiwisikan na lamang ng tubig ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim. Gayunman, ayon sa agriculturist na si Edward Heights, may magandang dulot din naman ang malamig na panahon sa mga pananim gaya sa mga bulaklak at ilang mga gulay. Anya may mga gulay o prutas na mas tumatamis at humahaba ang preservation o buhay sa malamig na panahon at mayroon ding hindi tinatamaan ng andap o frost tulad ng carrots. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sugatan naman ng 2 fire volunteers sa sunog na sumiklab sa isang gusali sa Binondo, Maynila kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang commercial building ang tinupok ng apoy na nagsimula sa 3 palapag. Nasa 11 fire truck ang kinailangan para maapula ang sunog na umakyat pa o iniakyat pa sa 2nd alarma bago tuluyang naapula bandang alas 12 ng hating gabi. Sa inisyal na pagtaya, aabot ng 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng naturang sunog. Sa mundo ng esports, nakalulungkot na balita ang bumungad sa MLBB fans kahapon. Ang multi-titled esports team kasi na Blacklist International, tuluyan ang umalis sa MPL Philippines. Ang anunsyo ng team sa report na ito. Marami ang nagulat sa anunsyo ng esports team na Blacklist International na pag-alis sa MPL Philippines. Kahapon, araw ng Martes, opisyal nang ibinalita ng mismong team ang pag-exit nito sa liga, maging ang paglipat ng MPL franchise ownership sa bagong organisasyon para sa Season 15. Ayon sa Blacklist, ang naturang desisyon ay bilang tugon sa business opportunity na inihain sa kanila. Kasama rin sa mahabang post ang pagpapasalamat sa kanilang fans o agents. At sinabing bukas pa rin ang team para muling pumasok sa liga sa hinaharap. Taong 2020 nang mamayagpag ang Blacklist at maging back-to-back champions ng Season 7 at Season 8. Sinundan pa ito ng hard-fought title run ng Codebreakers para sa M3 World Championship noong 2021.
Sa aming pagbabalik, Chris Macala muling maglalaro sa Strong Group Athletics. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. 2 kabaong humambalang sa NLEX at nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa MBC TV Global, pagtanggal ni US President Donald Trump sa birthright citizenship, inalmahan ng Democratic State Coalition. Sa Showbiz Spotted, Blackpink Jennie may pasilip sa kanyang first studio album na Ruby. At sa Expert's Opinion, urgency culture, isa nga bang toxic work culture? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagulat ang ilang mga motorista na dumaan sa southbound lane ng NLEX Viaduct kagabi. Yan ay nang makita ang 2 kabaong na nakahambalang sa bahagi ng expressway. Sa video ng digital creator na si Noel Luartes, makikitang patitela mula sa loob ng kabaong ay nilipad din sa daan. Sa una, inakala ni Luartes na isa lamang itong prank, pero habang papalapit ay 2 palang kabaong ang nasa daan. Napag-alaman na nalaglag mula sa isang closed van ng 2 kabaong na idiniliver sana sa Marikina galing sa Pampanga. Sa iba pang balita, arestado ng Manila Police District o MPD ang 2 lalaki na naispatang iligal na nagtatapon ng basura sa bahagi ng Divisoria. Ang mga basura, posible raw na hinakot mula sa ibang lugar. Magbabalita si Boy Gonzales. Sinimulan na ng Manila Police District na manghuli sa mga irresponsableng nagtatapon ng basura kung saan saang lugar sa lungsod ng Maynila. Martes na madaling araw, inaresto ng mga tauhan ng Juan Luna Police Community Precinct ang 2 lalaki na iligal na nagtatapon ng basura sa Divisoria, Maynila. Nakilala ang mga naaresto na sina Elias Rayber, 24 anyos, residente ng Kagitingan Street sa Tondo, at Raymond, 23 anyos, ng Baseco Compound na Porteria. Ayon kay Police Senior Staff Sergeant J.R. Galvez at Jerome Perez, kapwa naka-assign sa Waluna PCP ng Binondo Police Station, huli nila sa akto ang 2 na nagtatapon ng basura, mga bulok na gulay at tirang pagkain sa kahabaan ng Recto Avenue malapit sa kanto ng Elcano Street. Nakita mismo ng mga pulis kung paano nila basta-basta tinatambak ang mga basura na tinatanggal pa sa mga plastik at iba pang lalagyan. Hinala ng pulisa, tila hinakot pa mula sa ibang lugar ang mga nakolekta nilang basura na isinakay sa tricycle. Samantala, ngayong umaga tuloy-tuloy pa rin ang pag-akot ng bundok na basura sa Divisoria dahil sa dami gumagamit na sila ng backhoe. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, tinatayang makakaranas ng mga pagulan ang silangang bahagi ng ating bansa, bunsod ng 3 weather systems. Dahil sa shear line, asa ng kalat-kalat na thunderstorms sa Kabikulan, southern portion ng Quezon Province, kasama na rin ang northern at eastern Samar. Habang mananatiling malamig sa buong Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil sa patuloy na pag-ihip ng hanging amihan. Pero asahan na may dala rin itong makapal na kaulapan at may hinang pag-ulan lalo na sa Marinduque, Oriental Mindoro, gayon din sa Aurora at Cagayan Valley. Samantala, masusulit naman ng Visayas at Mindanao ang maaliwalas pero bahagyang maalinsangan na panahon dahil naman sa easterlies. Pero dala rin ito ang mataas na tsansa ng ulan sa bahagi ng Caraga at Davao area. Sa pagtaya ng Pag-asa, asahang magpapatuloy ang pagpapaulan ng 3 weather systems sa eastern sections ng bansa hanggang sa pagpasok ng weekend. Mananatili ring malamig sa halos buong Luzon dahil naman sa amihan. Hindi naman inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad ng isolated rain showers sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat.
Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung padamihan daw ng reklamo mula sa overseas Filipino workers ang pag-uusapan, numero 1 riyan ang bansang Kuwait. Kaya naman nanawagan si Senator Raffy Tulfo na maghigpit ang Pilipinas at tuluyan ang ibalik ang total deployment ban ng OFWs upang mailayo sila sa mga mapang-abusong employers. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Muling inirekomenda ni Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers na muling ibalik ang total ban sa mga domestic workers sa Kuwait. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan doon kamakailan lang na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Sa pagdinig na isinagawa ng kanyang committee kahapon, binanggit nitong sa 150 average araw-araw na reklamong tinatanggap mula sa mga OFWs na inabuso at hindi binayaran ng tamang sweldo ay number 1 sa listahan ng Kuwait. Paliwanag ni Tulfo, walang problema sa ating mga OFWs dahil likas na masisipag ang mga ito at dumaan sa matinding proseso ng paghanda. Ngunit, ang problema ay ang mga dayuhang employers na mapang-abuso. Iginit ng senador na kung mananatili ang kasalukuyang sistema ay animoy dinadala ang ating mga OFWs sa Kuwait upang ipakain sa mga leon. Inirekomenda ni Tulfo na magpatupad ng mga maigpit na panuntunan ng pamalaan at hilingin sa Kuwaiti government na aprobahan bago mabigyan ng mga kababayan nating domestic worker ang isang employer. Para sa senador, ang mga employer ay dapat may neuropsychiatric exam. Bukod pa sa pagsusumiti ng police clearance at proof of financial capacity na kayang magpasweldo sa kanilang empleyado. Maliban pa sa pagsasagawa ng Department of Migrant Workers ng spot inspection sa mga employers bago sila magkaroon ng domestic helper na kababayan natin. Inamin ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na ang spot inspection ay sinasagawa lamang sa bansang Singapore. Nangako itong pagsisikapan nila na gawin din ito sa ibang bansa. Maliban sa pangakong agad silang magsusumiti ng rekomendasyon pagkatapos ng masusing pag-aaral hinggil sa kahilingan na total deployment ban ng domestic workers sa Kuwait. Dahil ang piniiral sa ngayon ay deferment policy na nangahulugan na bawal ang mga first-time na domestic workers sa bansang Kuwait at ang pinapayagan lamang ay ang mga nagbabalik trabaho doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang araw pa lamang matapos ang pagbabalik ni US President Donald Trump sa White House, posible itong muling maharap sa isa na namang kaso. Kaugnay ito ng mga executive order na pinirmahan ng Pangulo na naglalayong paigtingin ang kampanya laban sa iligal na imigrasyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Isang araw pa lamang nang maupo sa pwesto si United States President Donald Trump, isang kaso na kaagad ang nais isampa laban sa kanya ng Democratic-leaning state coalition. Ito ay hinggil sa mga executive order na pinirmahan ng Pangulo kontra sa iligal na imigrasyon sa kanilang bansa. Kabilang na riyan ang pagpigil sa otomatikong pagbibigay ng birthright citizenship sa sinumang ipinanganak sa teritoryo ng Amerika. Ayon kay California Attorney General Rob Bonta, isa umanong unconstitutional ang nasabing batas na siyang taliwas sa 14th Amendment ng kanilang konstitusyon. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika, ginawaran ng pardon ni US President Donald Trump ang nasa mahigit 1,500 katao na nasangkot sa riot noong January 6. Dito naganap ang panunugod ng mga taga-suporta ni Trump upang guluhin ang sesyon ng Kongreso na tinipon upang patunayan ang resulta ng halalan sa pagkapangulo noong 2020 na nauwi naman sa pagkasawi ng 4 na individual. Mahigit 200 na ang napalaya habang patuloy pa rin ang pagproseso sa kaso ng iba pang nagawaran ng pardon. Sa iba pang balita, niyanig naman na 6.4 magnitude earthquake ang Southern Taiwan kahapon. Ayon sa mga otoridad, maraming individual ang natrap mula sa mga gumuhong gusali at hindi naman bababa sa 27 ang bilang ng mga sugatan. Wala namang napaulat na nasawi mula sa nangyari, ngunit nagbabala pa rin ng mga otoridad sa posibleng kasunod nitong mas malakas na lindol na inaasahang tatama sa kanilang bansa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, the long wait is over para sa fans ng Blackpink member at South Korean superstar na si Jennie. Ang K-idol may pasilip na sa kanyang first full-length solo album. Ang teaser ng Ruby ihahatid ni Showbiz Angel. Redhead Jennie ang nasilayan ng blinks of fans ng Blackpink sa teaser ng first studio album ng K-pop star. Pinamagatang Ruby ang kauna-unahang full-length solo album ni Jennie na ilalabas sa March 7 na pagsasanib puwersa ng kanyang sariling label na Atelier at Columbia Records. Naglalaman ito ng 15 songs mula sa iba't ibang genres kabilang na ang single ng K-idol na Mantra na kanyang unang nirelease October last year. Ilang global artists din ang nakakolab dito ni Jennie, gaya ni Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ, and Kali Uchis. Bukod pa riyan, available na rin daw for pre-order ang kanyang photo book na mayroong Zen at Jane version. Mga gunita na kamakailan lang ipinagdiwang ni Blackpink Jennie ang kanyang 29th birthday. Balitang dapat niyong abangan, 2 arestado sa ilegal na pangingisda sa Lawang, Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Chris McCullough muling magbabalik sa basketball court. At sa Showbiz Spotted, matapos ang hiwalayan nila ng kaniyang mister, Ay de las Alas, may mga patama nga ba laban sa mga kabit? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 34 anyos na lalaki habang sugatan naman ng isa pang individual sa salpukan ng motorsiklo sa Kabangkalan sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang 34 anyos na lalaki habang sugatan naman ang isang babae matapos nagkabanggang minamaniho nitong motorsiklo sa Barangay Uringao, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Marjon Molieto, 34 anyos, residente ng nasabing lungsod at driver ng isang motorsiklo, habang sugatan naman si Ana Makak, residente ng Barangay Panyabunan, Mabinay, Negros Oriental, na nagmamaniho rin ng isang motorsiklo. Ayon kay Police Captain Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, binabaybay ni Mamak ang Barangay Kamingawan nang mawala ng control si Moliero na aksidenteng nakabangga ito. Dahil sa lakas ng pagkabangga, dineklaran ng dead on arrival si Moliero habang patuloy na inobserbahan sa Kabangkalan District Hospital si Makak. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinuli ng mga pulis sa bayan ng Lawang ang 2 mangingisda ng aktong mahuli ang mga ito sa karagatan ng Lawang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang 2 ay pawang mga residente ng Barangay Talisay. Arestado ang mga ito sa inilunsad na operasyon ng kapulisan laban sa illegal fishing dahil sa paggagamit ng mga illegal equipments sa kanilang pangingisda. Kinumpiska agad ng otoridad ang ginamit na fishing motorboat at fine mesh net na ito ay pinagbabawal. At kinumpiska rin ang nahuling hipon na nasa 15 kilos ang bigat at 5 kilo na nahuling isda. Umabot naman ang kabuang halaga ng mga nakumpiska ng otoridad sa mahigit 10,000 pesos. Kasong kriminal ang isasampa sa dalawa sa paglabag Section 86 ng Republic Act 8550 na inamindahan ng Republic Act 10654 o unauthorized fishing. Dinalang mga ito sa Lawang Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur.
Matagumpay na naresto ng kapulisan ng isang suspect ay nilunsad na bypass operation sa Purok Talakitok, Barangay San Isidro, Parada, Davao del Sur. Sa report ng Police Regional Office 11, kinilala ang nadakip na si alias Saddam na kinukonsiderang bilang top 1 regional high value individual. Positibong nabilhan ang suspect sa nagpanggap na posture buyer na pulis, kaya siya pinusasan. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 5 pakiti sa inihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 136,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Sur ang naresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong taon, bagong trabaho. Kasabay ng pagsalubong natin sa 2025, may iba rin na idinaan ito sa pagpasok sa panibagong trabaho at kumpanya. At dahil sa kagustuhan na mapagmalas ng walang kapantay na husay at sipag, kung minsan ay nagdudulot ito ng maagang pagka-burnout. Ang katotohanan sa likod ng tinatawag na urgency culture, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay instant o ika nga nila, one click away na lamang hanggang sa puntong nakakalimutan na nating huminto at magpahinga. Kung ganito ka mag-isip, pasok yan sa tinatawag natin na urgency culture, kung saan parang lahat ng bagay ay dapat may instant na sagot o aksyon, bagay na ginagawa ng marami sa atin. Urgent ang lahat ng bagay sa kulturang ito, kaya hindi matukoy kung ano nga ba talaga ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga pwede pa namang ipagpaliban. Pinaniniwalaan din dito na ang mabilis na response ay katumbas din umanon ng pagiging efficient. Sa trabaho, pasok dito ang pagtanggap ng mga last-minute task o mga trabaho na hindi makatarungan ang deadline. Sa personal naman na buhay, pwede itong makita sa pagsagot sa mga text kahit wala ka sa kondisyong makipag-usap, o di naman kaya ay pagkaaligaga dahil hindi makapag-browse sa social media dahil sa takot na hindi maabot ang sariling productivity expectations. Ayon sa clinical psychologist na si Joel Frank, ang adrenaline rush na dala ng urgency culture ay nagiging dahilan para paulit-ulit na tumaas ang anxiety ng isang tao at kalaunan ay magresulta sa pagka-burnout ng isip at katawan. Ilan nga sa mga karaniwang sintomas na naidudulot nito ay mataas na blood pressure at kolesterol, kawalan ng tulog at inflammatory disorders. Kaya naman nagpaalala si Frank at si Peter Economou, isang behavioral health author, sa mga paraan para kontrahin ang urgency culture. Una, subukang huminga muna at i-assess ang sitwasyon bago kumilos. Pangalawa, gumawa ng malinaw na boundaries sa mga bagay na pwede, kaya at dapat gawin. Halimbawa, huwag sasagot sa text na may kinalaman sa trabaho kapag madaling araw na, o hindi naman kaya ay huwag basta tatanggap ng trabaho na alam mong hindi mo naman kakayanin. At pangatlo, mag-focus lamang sa isang task at iwasan ng multitasking o task management hanggat maaari. Noong nakaraang taon lamang ng mga laman ng mga balita, ang pag-amin ni Comedy Queen Ai de las Alas na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz husband na si Gerald Sibayan. At makalipas ang ilang buwan, may cryptic post ang komedyante tungkol sa cheater at kabit. Ang maanghang na pahayag ng aktres sa kanyang social media tutukan sa Showbiz Report na ito. Tungkol sa isang cheater at sa isang mistress. Yan ang laman ng latest IG post ni Comedy Queen Ai de las Alas na nagpaintriga sa netizens. Say dito ng komedyante, ang balita nga naman kahit ako'y nananahimik. Kalaki pang isang larawan na may nakasulat na no woman could love a cheater and not pay the price of it. Nakasaad sa caption ng post na take note, si mistress ay Filipina. Kasunod niyan, ibinahagi nito na Marso noong nakaraang taon, si mistress daw ay nais patang nakahilig pa ang ulo sa balikat ng tinutukoy na cheater sa isang kainan. At sa sumunod na buwan, sa isa naman daw branch ng fast food chain na malapit pa sa kanilang tahanan, nakitang magka-holding hands ang sinasabing cheater at mistress.
Hirit pa niya ay lalakas ng loob at puro Filipino establishments pa sa California. Bagamat hindi pinangalanan, hinala ng followers si Comedy Queen tungkol ito sa dating mister niya ay na si Gerald Sibayan. Ilang comments din ng fans ang kanyang sinagot, gaya ng isang netizen na tila may request pang, "Face reveal na yan, sana may video na huli sa akto." Bagay na sinagot ng komedyante ng, "Next time." May nang usisa ring, "How old is the mistress ba?" Sagot naman niya ay, mukhang kaedad niya ayon sa mga marites. Habang may nagsabi pang, "Tagal ka na palang niloloko." Bagay na pabirong sinagot ng komedyana na, "Kaya nga, shock ako." Magunita na noong nakaraang taon, eksaktong October 14 daw nang makipaghiwalay sa pamamagitan ng chat ang kanyang asawa habang siya'y nandito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, back in action si Chris McCullough para maglaro sa Strong Group Athletics para sa 34th Dubai International Basketball Championship. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Nagbabalik si Chris McCullough para maglaro sa Strong Group Athletics. Ginawa ng team mga anunsyo ilang araw bago sumabak ang kupunan sa 34th Dubai International Basketball Championship. Papalitan ni McCullough si Terry Larrier. Magugunitang huling naglaro ang dating San Miguel Beermen import sa SGA noong 2024 Williams-Jones Cup kung saan siya nakapagtala ng 21.1 points, 8.1 rebounds, 2.8 assists, 1.6 steals at 1.1 blocks per game. Makakasama ni McCullough ang mga bagong mukha sa SGA na pangungunahan ng ilang local stars na sina Mikey Williams, Jason Brickman, Renz Abando, Dave Ildefonso, Alin Liwag, Tony Inot at Justin Sanchez. Magsisimula ang Dubai campaign ng SGA sa Biyernes, January 24, laban sa Dubai National Team. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen Newell. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.